si Manny Bonoan abay magiging state witness na at maghahain na daw po yung ombudsman sa Sandigan Bayan ng motion para po hindi na ituloy yung mga kasong plunder Tama. laban kay Ginoong Bonoan kasi nga siya tatayong state witness. Okay ba yun sa inyo, guys? Alright, sige. Tanong, Oh, yan ang tanong. ano laman ng kasunduan? Oh. Kasi may sinasabi itong si Ginoong Bernardo, nag-review nga kami dito sa kanyang affidavit. Ano ba papel ng secretary? So sabihin po ng mga allocables, di ba? So dito ho ba sa pagiging state witness may kasunduan kung magsasauli ng pera? Oo. Kasi si Bernardo may ganon. Alright? Nasa linya na ngayon si Attorney Howard Calleja, ang spokesperson po ng Sambayan. Ito ho ay isa sa mga grupo na matagal na rin po na nagbabantay sa usapin po ng flood control scandal. As a matter of fact, sila po din yung mga nanguna sa mga rally kontra korupsyon. Hingian natin ng opinyon si Attorney Howard Calleja dito po sa pagiging state witness daw ni Manuel Bonoan. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, at magandang umaga, DJ, Chacha, at saka sa inyong mga tagapakinig. Good morning po sa inyong lahat. Attorney, can you educate us ho muna? Ano ba ang mga panuntunan para ka maituring na isang state witness? Well, unang-una, alam naman natin yan, dapat hindi ikaw yung pinaka-guilty, no? So, hindi ikaw yung principal guilty, number one. Number two, ikaw yung testimony or yung sasabihin, makakatulong para ikakalakas o ikakatibay ng kaso para dun sa mga most guilty, no? So yun po ang at saka wala kang ibang kaso sa iba pang jurisdiction, no? So I think kung siya po papasok doon, kung si Secretary Bonoan papasok doon, ang tanong ko lang po, siguro dapat yung kanyang testimony sumakop sa iba pang mga kasama dito sa flood control. Pero kung ito sasakop lang sa isa o dalawa na nakasuhan na ngayon, parang hindi naman kailangan. Pero kung dahil sa kanyang testimony, makakasama siya ng 10 hanggang 100 o mahigit na congressman o senador at iba pang mga opisyales at kontraktor, sa tingin ko pwede naman pong gamitin. Depende po sa gravity ng kanyang affidavit o kanyang sasabihin. Attorney, una po sa lahat, yan ho bang mga state witness, kapag ho ba naging state witness at sinabi nga po ng ombudsman, ng prosecutor, tanggalin nyo yan, judge, sa mga kasong kinakaharap niya, nangangahulugan ho ba, number one, na wala na pong forfeiture case sa kanyang mga ari-arian o anumang pong kayamanan na allegedly kasama sa mga ninakaw? At pangalawa, wala na siyang kakaharapin talagang anumang pong kaso kahit na kriminal o sibil? Unang-una, number one, no, yung forfeiture kami po naninindigan na dapat i-forfeit lahat ng nakuhang yaman o pera at kailangan ibalik. No? Kung nakita natin si Bernardo, nakabalik siya o nag-promise siya na more than ilang billion, more than 1 billion yung kanyang ibabalik, sa tingin ko dapat ito si Bonoan, alam natin mas matagal siya sa ating serbisyo, baka dapat mas malaki yung kanyang ibalik. At siguro si Secretary Bonoan, hindi lang naman yan na nag-serve dito sa Marcos regime, sa Duterte regime din yan at sa iba pang mga administrasyon. Baka pwede niyang isaliwalat ang kanyang nalalaman, hindi lang sa administrasyon to, pati sa ibang administrasyon para marami sa talagang masugpo itong salot ng flood scam. At hindi lang po sa flood, lahat po ng mga DWH na kontrata, kasi pwede niya pong isaliwalat yan. Kaya sabi ko, depende sa kanyang sasabihin. Dapat maganda yung kanyang testimony to cover all. At kung sasabihin natin na yung iba niyang crimes, depende po yan dun sa kanilang agreement kasi hindi po automatic na magre-request yung ombudsman or DOJ na ikaw ay state witness. Hindi po automatic na tatanggapin po yan ng ating husgado. Yan po pag-aaralan pa ng Sandigan Bayan kung siya po magpa-qualify. So yun po, recommendation lang po yan ng DOJ o ng Ombudsman at yan po dapat aproban
ng ating hukuman o ng Sandigan Bayan in this case. Attorney, ito ho bang kasi kung babalikan natin yung kay Bernardo, doon po kahit papaano yung kanyang unang affidavit at saka yung supplemental affidavit, nabasa po natin at napakinggan during the live hearing po ng Senado, di po ba? No? At may kopya po tayo nito. And then ngayon po, humaharap na nga siya sa mga pagdinig. Ito pong kay Bonoan, may karapatan ba ang publiko na makita ang kanyang affidavit? Ano bang kwento nito? O ito'y secret lamang ng ombudsman at magkakaalaman na lang tayo kapag naihain na yung motion na i-qualify siya as state witness? Ano ba ang panuntunan dyan? Meron ho bang ganon? Dapat po ito ay public instrument. Pag sinabi natin public instrument, dapat ito sinumpaan at dapat po ito ibigay sa korte. Yung hearing naman sa korte, yan po ay public po yan. Hindi naman po private yan. So, dapat po lahat po ng records, public records po yan, pwede pong isaliwalat yan sa publiko, pwede pong ipakita sa publiko po yan, lahat po ng records sa korte po. Pwede po yan. Okay, pero ngayon po na sinasabi ni Ombudsman Clavano na ito raw po si Bonoan ay critical, crucial para kay Romualdez na kaso. May sinasabi siyang ganon pero hindi natin alam ano ba yung kwento niya. And sabi nga po ng iba, dapat ho kapag ikaw state witness, ang ingunguso mo pataas. Hindi ka magunguso ng district engineer mo, ikaw sekretary, di ba? Parang That's why nga 'di ba, Kated, ang number one diyan yung most guilty. 'Di ba hindi ka maglalagay ng mga kumbaga ng mga maliliit na na kakasuhan. Doon tayo sa principal, doon tayo sa most guilty. Dapat 'yun ang kanilang tatamaan o 'yun ang kanilang isasama sa kanilang testimonya. opo. So dito po, paano kaya yun? Kasi ngayon di natin alam. Ano ba ang statement nito? Sino ba idinadawit nito? Meron ba itong isa sa Olimpera? Paano po yun, attorney? Meron bang magagawa ang publiko para natin malaman? Ano ba itong, sino bang inginunguso nitong si Manny Bonoan? Ano bang kanyang mga pinagsasabi? Katulad po sa aming grupo, Kated, once yan na file, as I said, that would be a public document. So once it is filed in the court, kami po hihingi ng kopya at bubusisiin po natin ang kopya na ito kasi hindi naman po dapat itago ito. Kaya pag meron po tayong content, tignan po natin yung affidavit. As I said, dapat po yung kanyang testimonya would bring a bigger case, not only to the present case, but to other cases and to other individuals. So, doon po natin titignan yung kahalagahan ng kanyang mga sasabihin. Kapag ho ba nagsimula na yung prosesong yan, na pag-establish nga po kung siya ba'y qualified na maging state witness, sino po ang may karapatan mag-oppose? Maliban po perhaps doon sa kanya mga aakusahan. Since it's a public trial naman yan, tayo naman pwede mag-intervene. Kunyari tayo as a citizen, pwede tayo mag-intervene sa kaso. At as I said, kahit naman merong recommendation ng ombudsman, hindi po yan nangangahulugan na automatic na tatanggapin. Yan po susuriin at didinggin ng korte. Pwede rin yan i-oppose ng mga, let's say, co-accused, for example. Pwede rin yan i-oppose ng mamamayang Pilipino. So, lahat po yan titingnan. And as I said, once nag-file sila ng kanilang recommendation, yan po ay magiging public document. Tayo po ay hihingi ng kopya at bubusisiin po natin. Babantayan po natin yan. And we will make sure na if ever he will be dispensed as a state witness, yan po ay dapat crucial sa mga kaso na nabibinbin at sa mga kaso na dapat pa isampa sa iba pang mga let's say public officials. Do you think it is now material and relevant, attorney, kung magpatawag ng hearing ang Blue Ribbon Committee in the Senate at ipatawag si Manuel Bonoan nang malaman natin ano ba ang kanyang testimonya para ang publiko hindi na po mag-isip pa ng kung ano-ano, masabik, ano ba ang sinasabi nito? Is that, tingin niyo ba, is that ideal? Maganda po yan. Maganda pang suggestion yan. At ako hindi po mag-o-oppose dyan kasi nga nakita natin ang record ng Blue Ribbon, lalo na ngayon sa liderato ni Senate President Gatchalian, na ito po open to the public. So kung yan po ma-open nila at talagang bubusisiin nila sa publiko, maganda po yan. Makikita po natin kung ano po yung pwedeng ilaman yan at siguro
talagang makikita natin kung sino pa yung mga dapat idagdag o isama sa kaso. Hindi lang po isa dapat na kaso, depende po kung ino po ang mga kaso. And as I said, hindi lang po dapat itong administrasyon na ito. Pati po yung dating administrasyon na kanyang pinagsilbihan, dapat po isama po natin. Kasi po, mahirap din kapag ang tao may duda na kung itinatago ang agreement o ano ang affidavit, baka ho may mga particular lamang na pinatutukoy, yung iba hindi isasama. Tama po yan, agree po ako. Kaya nga dapat po ito isaliwalat natin sa publiko, no? As I said, it should not be a private transaction. It should be a open and public and transparent document to be seen by the public. Opo, Attorney Howard, salamat na marami. Meron ka bang tanong kay Attorney Chacha? Oo. Kailan daw ang inyong next rally? Hindi, meron ho kaming binubuo kasi magsisimula kate at saka Chacha sa Sona. July 6, yung simula ng Oo. hindi ho sa Sona, July 6. Impeachment. Yung start impeachment. ng Okay, yung go ahead. start ng impeachment. Para naman pakita natin yung ating suporta at yung pakita natin yung ating pagsubaybay, no? Itong rally is a show of support at yung gusto natin yung transparency at talagang matuto na at mabuksan na kung ano ba yung katotohanan dyan sa impeachment na Oo. yan. Attorney, napag-uusapan na yung rally, nabanggit ni Manong Ted. Ano pong masasabi nyo kung paano hinandle ng DILG, ng PNP at maging ng MMDA yung nangyaring rally kahapon dyan sa EDSA? Meron pang rally ngayon, DJ Chacha. Yes, up to now. Opo, opo. Kaya nga sabi ko, hindi ito maximum tolerance special tolerance. Kasi naiiba sila. Ano sila para silang buy now, pay later. Rally now, permit later. Hindi naman pwedeng ganon. So, I think dapat busisiin natin. Hindi lang po natin dapat i-hold accountable yung mga nag-rally at yung mga organizers ng rally dahil nga sa kanilang pabayaan. Sabi ko nga, meron silang karapatan mag-rally, mag-freedom of expression, freedom of assembly, pero wag naman na lang yurakan yung ibang karapatan ng ibang tao na pwede naman dumaan sa EDSA at mabuhay peacefully, no? Number one. Number two, dapat tingnan din kung merong negligence o merong kapabayaan. Ang PNP, ang DILG, ang MMDA, dahil ito ay nasa White Plains Avenue at EDSA, katabi lang ng Krami at Aguinaldo. Huwag mong sabihin tutulog-tulog sila, hindi na nakita ito. So dapat tignan po itong mga anggulong ito para hindi na maulit yung pangyayaring ito ng mga lightning rally na ganyan. Alright, sige po. So, Attorney, makikibalita kami kung kailan po ang inyong rally at kung kayo po ay mag-a-apply ng permit. Meron pong permit yan. Talaga po kami, sumusunod po kami sa batas. Hindi po kami bumabali ng batas. Kami po sumusunod sa batas. Aray ko po. Opo. Sige, balitaan niyo po kami, Attorney, Sige, ha? Attorney. Opo, salamat. Thank you, Opo, Howard. Thank you. Salamat. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.